unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, mga kasama, Office of the Civil Defense kinumpirmang pumalo na sa halos 5,000 ang kumpirmadong patay sa Region 8 dahil sa bagyong Yolanda. Flash flood at landslide alert ipinalabas sa Palawan. Ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Mayorya ng mga Pinoy kumbinsidong hindi nabawasan ang korupsyon at kahirapan sa termino ni Pangulong Noynoy Aquino ayon sa survey. Doon sa korupsyon, lumalabas na 3 sa 5 respondents ay nagsasabing hindi siya nabawasan. Mga mamamahayag pinaalalahanan ng National Press Club na iwasan ng sensationalism o sobrang pagpapalaki sa isang balita. Let's not resort to sensationalism. Mas unahin po natin yung kapakanan po ng ating mga kabasa. Balitang negosyo natin, Department of Agriculture aminadong malabo nang maabot ang target na rice sufficiency ng bansa. At abroad, 4 katao patay sa gumuhong bubong ng isang supermarket sa Latvia. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngunit ka naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit batid po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataong kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, batid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon si Jesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasan sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman po aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang katatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpatritago. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes ngayon, November 22, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live pa rin sa DXIC 711 RMN Iligan, DYME 783 RMN Masbate, DWAR 103.9 RMN sa Palawan, at sa DXDC 621 RMN Davao.
Live International by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Mga kasama, pumalo na sa 4,927. 4,927 katao ang patay sa panalasa ng bagyong Yolanda. Sa report na nilabas ng Office of the Civil Defense Region 8 mula sa Ormoc City, Tacloban, Baybay at Borongan, hindi po sa mga lalawigan ng Leyte, Western Samar, Eastern Samar at Biliran Province. Sa report, lumalabas na umabot sa 27 ang patay. 8 ang missing o nawawala sa Ormoc City. Sa Tacloban City, umabot sa 1,725 ang patay, habang 450 ang nawawala. Sa Baybay City, 2 naman ang nasawi. Sa Borongan City, nasa 8 ang bilang. Leyte Province, 40 bayan doon na may 2,678 ang patay, habang 1,066 ang nawawala pa rin. Sa Western Samar, sa Basay, marabot 2,200 o 224. 224 po yung patay doon, mga kasama. 38 yung missing. Sa Eastern Samar naman, na nasa 12 bayan yung kinuhanan ng data, nasa 258 ang nasawi. 20 yung nawawala. Sa Biliran Province, 8 bayan ay 5 yung naitalang patay. Ang nasabing bilang nito ay batay na rin sa sinagawang validation ng DILG kasama ang Philippine National Police. Muling nag-alay ho ng dasal si Pope Francis sa mga Pilipinong nabiktima ng bagyong Yolanda. Ayon sa Santo Papa, dapat dasalin ng mga Pinoy ang The Prayer of Why. Nakatulad ng isang bata na paulit-ulit na nagtatanong sa kanyang magulang nang hindi nag-expect ng sagot. Sinabi pa ng Papa na kasama siya ng mga Pilipino na nananalangin ng nasabing dasal. Ayon din sa Santo Papa, marami itong naririnig tungkol sa mga kahirapang nararanasan ngayon ng mga Pinoy. Pero hinahangaan niya ang mga ito dahil sa ipinapakita nilang tibay at lakas ng loob. Nilinaw naman ang Department of Foreign Affairs na hindi pa nila natatanggap ay iba pang tulong mula sa ibang bansa para sa manasalanta ng bagyong Yolanda. Ayon kay DFA ASEC Raul Hernandez, karamihan kasi sa nakalista sa Foreign Aid Transparency Report ay mga pledges pa lamang. Patayan niya sa hawak nilang data, nasa $330 milyon o katumbas sa 14 na bilyon piso ang kabuang na ipangako po ng iba't ibang bansa. Ang cash naman ay nasa $101 million o katumbas ng 4.4 billion pesos, habang ang non-cash donations ay $228 million o katumbas ng 9.9 billion pesos. Naghigpit po ang DSWD sa mga gustong sumakay sa C-130 plane para makaalis sa Tacloban City at magpunta ng Maynila o kaya Cebu. Dito ay paulit-ulit na sasalang ho sa matinding background check ang mga evacuee sa kamay ng mga social worker bago makapasok sa airport. Nabatid na kailangan pang sagutan ng mga residente ang ibibigay sa kanilang form. Kung saan isusulat nila doon kung saan sila pupunta, contact number at maging ang contact person sa Maynila o sa Cebu. Kakausapin din muna ng DSWD ang mga pupuntang kamag-anak na mga evacuee bago nila ito payagang sumakay ng C-130. Paliwanag naman ng DSWD, layunin itong makaiwas sa human trafficking. RMN News Panahon. Nakuha muna natin panahon, mga kasama. Itinas po ngayon ng pag-asa babala ng flash flood at landslide sa Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa pag-ulang dulot ng isang low pressure area. Tayo nga sa pag-asa, huli itong namataan 220 kilometers sa katimugan ng Puerto Princesa City, Palawan. Pagamat mababa po yung posibilidad na maging ganap itong bagyo, inaasahang magdadala pa rin ng mahina hanggang malakas sa pag-ulan. At sakali namang maging bagyo yan, ay tatawagin yan sa local code name na Alamid. Dahil dito, asahan na mga pag-ulan sa Leyte, Agusan del Sur, Caraga Region, Compostela Valley, Zamboanga at Palawan. Habang ang Metro Manila, Ilocos at natitirang bahagi ng Central Luzon ay matiling maulap at inaasahan ng manakanakang mga pagulan bunsod ng tail end of a cold front. Bukas naman, inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang LPA patungo na ng Vietnam. Department of Health at WHO magsasagawa ng mass missile vaccination sa mga sinalanta ng bagyo. Sama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report.
Inanunsyo nga ng Department of Health na sisimulan nila ngayong araw ang mass measles vaccination sa Super Typhoon Yolanda survivors. Ayon kay Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, makakatuwang ng DOH ang World Health Organization. Sinabi pa ni Dr. Tayag na gagawin nilang nasabing kampanya upang hindi magkaroon ng measles outbreak sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda. May mga report kasi silang natatanggap na nagkakaroon na ng measles o tigdas ang mga evacuees, lalong-lalo na ang mga bata. Maliban nga sa measles vaccination ay magsasagawa din ng polio mass vaccination sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ranquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, ang bilang po ng mga Yolanda survivors na dumating sa Villamor Air Base nasa 17,000 na. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Umakyat na sa 17,000 na survivors sa bagyong Yolanda ang dumating sa Villamor Air Base, Pasay City. Ito ang kinumpirma ni Philippine Air Force spokesman Lieutenant Colonel Ernesto Ocol. Patuloy pa sa ngayon pagdagsa ng survivors sa Villamor Air Base sakay ng C-130 plane. Tiyak din ng Ocol na patuloy ang kanilang pagsiservisyo sa Yolanda victims hanggat may dumadating sa Villamor Air Base. Kasama mo sa Pasay City, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Naniniwala ang karamihan sa mga Pinoy na hindi nababawasan o nabawasan ang korupsyon at kahirapan sa bansa sa nakalipas na 3 taon. Sa interview ng RMN kay Ibon Foundation Research at Department Head Rosario Belia de Guzman, ang naturang survey ay ginawa noong October 16 hanggang 19 kung saan ay tinanong nila yung mga respondents kung sa tingin nila ay nabawasan ba o hindi ang korupsyon sa nakalipas na 3 taon. Doon sa korupsyon, lumalabas na 3 sa 5 respondents ay nagsasabing hindi siya nabawasan. Sa tanong naman sa kahirapan ay 7 sa 10 or 73.7% ang nagsabing hindi rin po kahirapan sa bansa. Ang survey po natin ay isinagawa sa 1,500 respondents. Nationwide ito sa isang multi-stage random sampling. Paliwanag pa ni Guzman, opinyon at obserbasyon ng taong bayan ang lumabas sa kanilang survey. Ito po ay ibig sabihin self-rated na observation doon sa corruption. Ngayon, iba pa rin yung sinasagawang survey halimbawa ng ilang mga international organizations na talagang mini-measure nila yung mga indicators ng corruption. Ito ay tinatanong mismo yung mamamayan na represented ng ating population, which is yung mga respondents, na ano naman ang kanilang pagtingin. Si Ibon Foundation Research Department Head Rosario Belia Guzman. Samantala, nanawagan ng National Press Club sa lahat ng mamahayag sa Pilipinas na palaging bantayan ang pagiging patas at balanse sa pagbabalita. Sa gitna ito ng kahilingan ni Senador Juan Ponce Enrile na kastiguhin ng NPC ang mga publishers ng Philippine Daily Inquirer na naglabas ng balitang siyang utak sa 10 billion pesos pork barrel fund scam. Sa interview ng RMN kay President Benny Antiporda, sinabi nito na may pangalang iniingatan si Enrile at hindi dapat maglabas ng isang balita kung hindi naman kompleto ang detalye nito. In the part of the relay, ang masasabi ko lang po naman siguro naman marapat lamang na ibigay natin yung tamang respeto sa tao dahil may pinangangalagaan din po ito pangalan. Ano man po yung mga bintang o ano man po yung mga akusasyon laban sa kanya, matama siguro isiguraduhin natin, verifikahin na mabuti bilang mamayag bago po natin ilabas ito dahil naman po mangyari unless proven beyond reasonable doubt, doon po natin malalaman kung talaga pong may pagkakasala ang isang tao. Ayon pa kay Antiporda, dapat iwasan din ng mga journalist ang tinatawag na sensationalism o pagpapalaki sa isang issue o usapin. Well, medyo rude po itong salita ko, medyo magaspang. Isa lang po masasabi ko, let's not resort to sensationalism. Mas unahin po natin yung kapakanan po ng ating mga kabasa na ang kanila pong naririnig ay tamang impormasyon. CNPC President Benny Antiporda sa RMN. Samantala ay kumbinsido naman ang political analyst na si Professor Edmund Tayaw na ang sistema ng PDAF ang may problema at hindi ang halaga o dami ng pera nito. Ayon kay Tayaw na may nakikita rin siyang mali sa accountability at coordination ng mga ahensyang gumagamit ng pork barrel ng mga mambabatas.
yung koordinasyon, yung sistema at yung kakayahan ng mga ahensya ng gobyerno para masiguro na ang bawat piso na napupunta sa mga ahensya ng gobyerno, bawat pisong nakukuha sa bawat taxpayer ay napupunta sa tamang puntahan. Katulad ng COA, constitutional body and independent yan sa politika. Pero yan ay nanghihingi pa din ng budget sa Kongreso. Yan at sabi niya yan ang dahilan daw kung bakit lalakas lalo ang kapangyarihan ni Pangulong Aquino kung saan posible itong matulad ng panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Tiniguyo ni Professor Edmund Tayaw. Palasyo de Mestancia sa panukalang gawing state witness si Janet Napoles. Tama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Ipinaubayan na lang ng Palasyo ng Malacanang sa Department of Justice ang desisyon kung nararapat bang maging state witness si Janet Lee Napoles para sa 10 billion pesos pork barrel scam. Ito ang ginawa ng Palasyo sa harap na rin ng mungkahi ni Senador Miriam Defensor Santiago na gawing state witness si Napoles kung ilalahad dito ang lahat ng katotohanan. Ito ay dahil na rin sa balitang lumabas na hindi si Napoles ang mastermind sa controversial scam kundi si Senador Juan Ponce Enrile. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, si Justice Secretary Laila de Lima ang makapagpapasya kung dapat bang irekomenda sa Office of the Ombudsman na gawing state witness si Napoles. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, malabo na pong mabot ng Department of Agriculture yung target nila na rice self-sufficiency para sa unang bahagi ng 2014. Ayon kay Proseso Alcala, lumabas kasi sa ng pag-aaral na karamihan sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda ay mga rice producing areas. Kapatid na kasama sa manaping sala ng bagyo ang 143,000 metric tons ng palay mula sa 77,000 hectares ng lupaing sakahan. Mabot naman sa 2.33 billion pesos na laga ng pinsala sa palay production. RMN News Abroad. Patay ang 4 katao kabilang na ang mga rumespondeng bumbero. Habang 30 naman ang nasugatan matapos gumuho ang bubong ng isang supermarket sa Riga City sa Latvia. Hindi pa matukoy sa ngayon kung ano ang dahilan ng pagguho ng bubungan ng nasabing gusali. Advisory lang ang Coca-Cola ay nung nakarang linggo nadabaho ng mga Pilipino yung hagupit ng bagyong Yolanda. Wala hong kapantay ang pinsalang naidulot niyan sa Visayas. Dahil dito, libo-libo na pa rin ang mga Pilipinong nakakailangan ng tulong. Hindi sapat daw ang kakayahan ng ilang tao, institusyon o korporasyon, kundi sa pagsasama-sama matutugunan natin ang mga pangangailangan ng nasalanta nating mga kababayan. Sa dahilan yan, itinigil ang commercial advertising ng lahat ng produkto ng Coca-Cola simula November 18, 2013 at sa halip, susuportahan ng Coca-Cola ang pagtataguyod ng malawakang tulong para sa mga taga-Visayas. Sa panahong ito, sana raw lahat tayo'y magkaisa para sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. Mensahe at nagpapasalamat ay ang Coca-Cola. Live tayo mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Biyernes na tanghali, November 22, 2013. Panoorin ang naging pagbabalita natin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyo naging panahon sa amin. Kasama niyo serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:19. That time check was brought to you by Big Electric.